Nakikita ho talaga natin yung iisang direksyon at tinatahak ng mga tauhan ni Bongbong Marcos kasalukuyang administrasyon sa kanyang mga appointed na like ombudsman at yung mga katropa niya dyan sa Senado like Tito Soto, mga kaibigan, iisa po yung direksyon ng kanilang tinatahak kaugnay po naman ng naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan na tuluyan nga pong nagdeklara na unconstitutional at hindi na po kailangan pa, hindi na pwedeng iapela yung kanilang desisyon kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban po naman kay Vice President Sara Duterte. Unanimous 13 Supreme Court Justices ang nagdesisyon. Walang dissenting opinion, mga kaibigan, kahit na isa sa kanila. At yun ang tila hindi matanggap nitong si Tito Soto na Senate President at yung kanyang o yung isa pa na alam ho nating kasapakat ni BBM sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Boying Remulla. Talaga ho namang sinususugan ni Boying Remulla yung pahayag ni Tito Soto na mali ang naging desisyon ng Supreme Court. Alam niyo naman, mga kaibigan, itong mamang ito hindi abogado. Alam natin lahat. Hindi abogado, ibinotong senador, and eventually, ginawang Senate President. Hindi naman natin alam kung bakit ano bang nakita ng mga senador sa majority na ito dapat ang ating ibotong Senate President, itong si Tito Soto. Yung programa nitong si Boying Remulla, noong Sabado, meron isang impilan po dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na kung saan ay nagpo-programa itong si Boying Remulla, kasama si Senador J.B. Ejercito. Meron silang programa sa radyo. At doon niya binanggit kahapon na sinususugan niya yung sinabi ni Tito Soto na may mali doon sa naging desisyon ng Supreme Court, mga kaibigan. At sabi niya, sinusuportahan niya yung pahayag ni Tito Soto na kailangang baguhin yung konstitusyon para hindi kanya magdesisyon ng Supreme Court. Kita nyo nga naman parang umaastang abogado si Tito Soto. Nagdunong-dunungan. Akala mo kung sinong marunong. Paano niya questionin yung Korte Suprema, mga kaibigan, na itinuturing natin, sabi nga ho nila, yan po ang court of last resort. Hindi ako abogado pero nagbabasa din ako, mga kaibigan, Court of last resort. Kung meron pong mga issue na hindi kayang resolbahin ng mga mabababang korte, diyan pupunta yan sa Supreme Court. At kapag ka nagdesisyon na yan with finality, lalo na kung ang nagdesisyon ay lahat po ng justices ng Supreme Court, katulad nung nakaraan. Ibig sabihin, iisa yung kanilang paninindigan na unconstitutional ito. Sino ka, Tito Soto, na kukwestiyon dyan? Hindi ka nag-aral ng abogasya. Baka hindi mo nalalaman kung ano mga background nitong mga justices ng Supreme Court. Bago sila nakarating din sa Korte Suprema, baka hindi mo nalalaman kung ano yung mga pinag-aralan nila, kung ano yung mga paghihirap na kanilang sinuong para lang makatapos sa abogasiya. Palibasa kasi, sabi ng marami, graduate ka sa One Bull University. Kaya ganun na lamang, kadali sa'yo na magsabi na mali ang ginawa ng Supreme Court. Nako po, sino ka naman para magsabi ng ganyan? Maling-mali ho. Simpleng mamamayan, simpleng tao, ordinaryong tao. Naintindihan nila na kapag nagdesisyon yung Supreme Court, mga kaibigan, with finality, hindi mo basta-basta pwedeng questionin yun. Dahil 13 mga huwes,
maestrado ng Korte Suprema ang nagdesisyon dyan. Walang dissenting opinion, mga kaibigan. No? Iisa yung kanilang nagiging panindigan. Tapos, ikaw na hindi abogado, sumasang-ayon sa iyo ang isang abogado. Yun yung ombudsman. Itong si Boying Remulla. Na dapat it's the other way around. Na dapat yung hindi nag-aral ng abogado o ng abogasiya, yun ang sasang-ayon sa sinasabi ng isang abogado, lalo na't ombudsman ka. Pero baliktad yung nangyayari di ba? Nakikita ho natin dito, mukhang umakyat sa ulo ang yabang o yung posisyon na ipinagkaloob kay Tito Soto bilang Senate President. Mali naman yan. Dapat galangan lang naman ho yan Kung anong naging desisyon ng Korte Suprema, igalang ninyo. 13 ulo. 13 ulo ng mga mahistrado nag-aral ng batas. Baka nga may masteral pa ang mga yan, may mga doctorate pa ang mga yan, mga kaibigan. Tapos ikaw, na sinasabi nilang one ball university graduate, kukwestiyonin mo yung kanilang naging desisyon. What? Ay nako, mga kaibigan, huwag tayong magtaka na sa mga susunod pang mga araw, marami pa hong mga kabalbalang mangyayari. Kabalbalang gagawin. Ang kasalukuyang administrasyon, kabalbalang gagawin ng mga alipores ng kasalukuyang gobyerno. Kawawang-kawawa ang Pilipinas dahil sa lahat po ng usapin, mga kaibigan, sa lahat ng usapin, turismo, ekonomiya, edukasyon, sa sports. Kita nyo yung nangyari dyan sa nakarang SEA Games? Kulelat at tagilid ang Pilipinas, mga kaibigan, kumpara ho sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, katulad po naman ng Singapore, Thailand, Vietnam, yung Vietnam na nasa laylayan ng mga bansa sa Southeast Asia noong mga unang panahon. Wala na. Talagang nilagpasan na ho tayo ng milya-milya, mga kaibigan. At yung iba pang mga bansa. Kaya kung hindi ho talaga magbabago, total, nasa atin na naman ang pagkakataon sa 2028. Piliin na natin ang tama. Huwag na nating ibalik yung mga walang pakinabang sa gobyerno. Imbes na magbigay ho sa taong bayan ng ginhawa, nagnanakaw sila. Nagnanakaw sila at kumakampi sa gumagawa ng mali. Ano ba naman yan? Nasa atin ho ang pagkakataon at sana ho mabago na. Hopefully. Ito po si Buddy Bernardino po sa Radyo Pilipino UK sa palatuntunang Kape at Balita. Sa mga kaibigan po namin na hindi pa nakakapag-subscribe, isang subscription lamang po. Masayang-masaya na tayo. Bye for now!